Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang higit 40 pamilya matapos maapektuhan ng sunog sa Culiat Bridge sa Quezon City. Ang tulay sarado rin sa mga motorista. Yan ang agenda report ni Micah Razon. Higong mapigilan ang apoy na tumupok sa tahanan ng mahigit 40 pamilya na naninirahan sa ilog sa ilalim ng Culiat Bridge sa Quezon City. Galing po ako ng pagtitindaran sa pagita sa simbahan. Nataranta ako dahil tulog yung mga kasama ko. Tapos yun na, nagsisigaw ako. Yun, mga kapitbahay namin. Kwento ng residenteng si Christine, ginawa nila ang lahat para maapula ang apoy, pero nabigo sila. Nakakapanginayang lang ma'am kasi lahat ng pinundar po namin talaga. Wala man lang akong kahit mga papeles ng mga anak ko, wala akong naikarga. Pansamantalang nananatili ngayon ang mga nasunugan sa Bago Bantay Elementary School. Ongoing po kami nagpapakain. Yung 3 times a day na pagkain, yung breakfast, lunch, dinner. Continue po kami nagpo-provide nun sa mga nasunugan dito. At the same time, nagbigay na po kami ng mga starter kit, yung panimula. Yung mga gagamitin nila sa pagkain, yung mga kutsara, tinidor, mga plato, ganyan. Tapos mayroon din po kaming hygiene kit na binigay na, yung mga mats in blanket po. Nagpaliwanag naman si Christine kung bakit sila naninirahan sa ilog. Kahit na alam namin delikado. Wala naman po kaming pinagkakabuhayan na iba, ma'am. Lahat po kami nakatira sa tulay, nagsasampagit, alam po. Dagdag pa niya, galit man siya, pero wala nang magagawa. Nakikipag-ugnayan pa ang Quezon City LGU sa National Housing Authority kung saan dadalhin ang mga biktima habang naabutan na nila ito ng pinansyal na tulong. Matapos masira, hindi pa tukoy kung kailan muling bubuksan sa publiko ang Culiat Bridge at kasalukuyan pa itong sumasailalim sa assessment ng DPWH. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.